you today? I'm good. Oh, that's nice. How are you, Mimi Sensei? I'm happy! Masaya talaga magtrabaho dito sa Japan. One thing na na-appreciate ko is yung I felt well compensated sa ginagawa kong trabaho. Mas nakakapag-ipon talaga kumpara sa ilang taon kong pag-struggle sa Pinas. My day usually starts early in the morning. Alas 4 pa lang gising na. I love slow mornings kaya maaga akong gumising sa umaga. I take my time lang sa mga simple routines. Nasa magazine na nga kami. Pati na din sa newspaper nila. As you can see, kasama namin dyan yung mayor ng Minami Shimabara at yung department head supervisor namin. Welcome to Japan. Papakita ko din sa inyo yung pinag-stayan namin. Lumang bahay siya para mura lang din yung babayaran. So every month, nagbabayad kami ng 45,000 yen. Tatlo na kami doon hati-hati. May kitchen, may toilet, may bathroom, tapos 3 kwarto. Yung 2 kwarto nasa second floor. Yung room ko nasa baba, malapit sa kitchen. Dito naman kami naglalaba. Actually, yung mga gamit namin sa bahay, second hand lang. 3 taon lang naman kami sa Japan. Kaya mas practical na second hand lang yung bilhin na. Tapos yung iba naman na namin sa mga mababait na previous ALTs. Tulad na lang ng carpet na to at salamin. Pagpasok sa school, ang unang sasalubong sa'yo ay ang palitan ng Ohayo Gozaimasu. Na ang ibig sabihin ay good morning. Sobrang basic lang ng Japanese ko, so hindi ako nakakasama pag may meeting sila sa umaga. Kompleto sila ng materials. 5 yung schools na hawak ko, so iba-ibang school pinupuntahan ko sa bawat araw. Tapos sa huling taon ko sa Japan, nadagdagan pa ako ng isang school. Pero okay lang kasi nadagdagan din yung sahod. Minsan nag-uuwi ako ng gawain. Pag kulang yung time sa paggawa ng design sa bulletin board. Gusto ko kasi maganda yung display sa English corner. Gagawa ako ng separate video para ipakita sa inyo yung mga bulletin board. Para sa akin kasi mahalagang visual learning tool ang bulletin board displays. Balakubak. Hala, hindi. Bago kami sunduin at i-distribute sa mga kanya-kanya naming schools, naglalakad muna kami ng about 5 to 10 minutes papunta sa aming meeting place. Sinusundo kami dito minsan 7:30 ng umaga or 7:45 ng umaga. It's a great day to be alive and thankful sa mga blessings na meron tayo. Totoo yan. It's snowing! Nakapahayo! Di ako magbasama na It's ulan! Not just snow! Na-witness ko na din yung graduation ceremony sa Japan. Damang-dama mo yung discipline at yung culture nila na tahimik at formal na formal sa buong event kumpara sa mas masigla at masayang pagdiriwang na nakagawian natin sa Pilipinas. Dahil nataon ang graduation sa late March, ang pag-bloom ng sakura ay nagsisilbing simbolo ng pag-asa at bagong yugto. Perfect background din ang sakura para sa mga picture-picture sa labas ng school gate. As the students walk out the school gates, they aren't just leaving a building, they are stepping into the next chapter of their lives. Tamang silip lang kami na ibang teachers sa bintana kasi may mga kailangan pang gawin. Maligayang bati, graduate. Sa bawat puyat at pagod, heto na ang bunga ng iyong pagsisikap. Keep shining. Keep dreaming. The world is waiting for your magic. Bakasyon ng students pero hindi ibig sabihin bakasyon din ng teachers. Gumagawa kami ng lessons para sa susunod na pasukan. Tapos nagsusulat din kami ng feedback para sa bawat school namin. Pag break time, we exercise, then we eat. Minsan nag-iiyakan din kami kasi ito yung time na medyo binabalikan namin mga pinagdaanan namin bago makatuntong sa Japan. FYI, naabutan kaya kami ng pandemic kaya 3 years din namin tong inantay. Patience talaga. It was truly a blessing na tawaging sensei sa nag-iisang The Land of the Rising Sun. Nakakasama din ako sa school trip ng mga bata. Ang mga bata mismo ay may kanya-kanyang role. Kumbaga may leader, may timekeeper, at may in-charge sa health. Nakaka-proud silang panoorin sa totoo lang. こういうマークでね、イノメという。 Nung
Now, this is Jinken Shukai o ang pagpapakilala sa human rights na part ng kanilang curriculum. Bago namin ipalipad ang mga balloons, diniscuss muna sa mga bata ang anti-bullying, being kind, at respecting diversity. Alam mo ba na may mga nakasulat na messages dyan? Nagsusulat ng mensahe ang mga bata tulad ng sana wala ng gulo, please be my friend, peace for everyone, magiging mabuting kaibigan ako, o kaya naman ay mga thankful messages ng mga bata. I play with the kids then every day. For me kasi, pahinga din na makipaglaro sa mga students. Mas nakaka-refresh ng utak. Iba din kasi yung energy na nabibigay nila. Nakakahawa lang din kasi yung pagiging carefree ng mga bata. We usually play Onigoku or tag. Saling pusa din minsan sa dodgeball. Pag indoors naman, we play card games like Karuta. Search yun na lang kung ano yung Karuta. Tinuturuan din nila akong mag-origami minsan. Kapag nakikipaglaro kasi ako sa mga bata, para akong nakikipagpalitan ng positive energy sa kanila. Totoo yan. Nagpe-prepare din ako ng activities for the kids. I also make PowerPoint games for them. Kahit nangangawit na ako minsan kakagawa ng PowerPoint. It's okay kasi nakikita ko na natututo sila at the same time na i-enjoy din nila yung activities. Kahit sobrang seryoso ng kultura ng Japan, inalaw pa din nila ako na gawin yung masaya at active na way ko ng pagtuturo. Arigato! Yes, marunong din silang mag-ingay. Papunta kami ngayon sa park para mag-picnic. Yung mga naka-yellow na caps, mga ichinense yan or grade 1. Kahawak kamay nila yung mga ate at kuya nila na grade 6 students. O diba, ang kukit nila. Totoo yan. Emotional kasi I loved my work in Japan. Kailangan mag-empake, kailangan bumalik sa Pilipinas para makipagsapalaran ulit. Ang hirap iwanan ng trabaho na hindi ko lang minahal pero naging tahanan ko na rin for 3 years. Sa totoo lang, masakit magsabi ng sayonara. Hindi lang naman kasi trabaho yung iniwan ko, kundi pati yung malaking sahod. Iiwanan ko din yung mga bata na naging bahagi na ng buhay ko. Ang 3 taon na ito ay nagpapatunay na ang isang Pilipino ay kayang mag-excel, kayang magmahal ng ibang kultura, at kaya mag-iwan ng marka sa puso ng mga kabataang Hapones.